You've never let me down. You turn my life around. The sweetest days I found with you through the years. I've never been the great. I've loved the life with me, and I'm so glad I stayed. Ay naku naman, ayun na naman ang mga kapitbahay kong watsunawa sa pagbibidyo okay. Nako, ano bang gagawin ko sa mga ito? Ay nako! Mariing tinakpan ni Jedi ang magkabila niyang tenga nang mag-umpisa na namang muli ang pamilya ng kanyang kapitbahay na mahilig sa pagkanta. Ngunit sintunado naman, hindi kalayuan sa tinitirhan niyang paupaang bahay. Kasalukuyan kasing nagre-review ang binata sa papalapit na SWLE nila sa darating na buwan ng Setyembre upang maging ganap at rehistradong social worker. Hetong weekend na nga lang niya napagtuunan ng atensyon ng kanyang pagre-review dahil may trabaho siya sa ospital sa Quezon City bilang encoder ng billing department. Pero nataon pang nakakaraoke ang kanyang kalapit na kapitbahay. Inis na siyang sobra sa pamilyang yon. Kasi kahit curfew na, ayaw pa rin paawat ng mga ito sa pagkanta. Tila uubusin pa yatang banata ng mga kanta sa songbook. Maaga nga sanang magigising si Jedi upang pumasok, pero hindi niya nagagawa. Nasisermonan na nga siya ng HR nila sapagkat lagi siyang lutang kapag oras ng trabaho. Sabaw pa ang kanyang isip dahil sa walang maayos na tulog. Bunsod na rin sa napupuyat siya sa ingay ng nagbibidyo-oking kapitbahay. Kaya sa loob ng isang linggo, may mintis din ang kanyang pagpasok dahil sa stress na natatanggap niya. Araw-araw niyang naririnig ang mga kapitbahay na wala naman sa tono ang boses kung kumanta. Mas pinipili na lang niya ang manahimik. Kahit kating-kati na siyang sawayin ng mga walang pakiramdam niyang kapitbahay sa galit. Napag-alaman din kasi niya na maliban sa kagawad si Mang Gaston na kasalukuyang kumakanta ng Through the Years, ay may alam din kasi ito sa lihim na itim na karunungan. Kaya nag-aalangan siyang sawayin o pakiusapan ito. Baka bigyan pa siya nito na matinding sakit. Paano pa kaya ako makakapag-focus mag-review nito? Sakit sa tenga ng boses ni Mang Gaston. Mabuti sana kung magaganda yung mga boses ng kapitbahay ko na to. Pero hindi eh. Kaya pala nagsilipatan yung ibang mga nakatira dito dahil sa pamilyang bahilig kumanta na yan. Wala naman sa mga tono. Ay nako, yan na naman yung isa. Yung asawa. Buwisit talaga oh. Pagkatapos tapusin ng kapitbahay ni Jedi na kagawad na si Mang Gaston ang kantahin ng Through the Years, sumunod namang kumanta ang asawa nitong si Aling Susana. Mas nagnangis ang kanyang mga ngipin nang kumanta ito ng Bakit Ako Mahihiya ni Didith Reyes. Sobrang nakatutuling ang boses nito nang magsimulang kantahin ang piyesa ni Didith Reyes. Tila mababasag yata lahat ng mga babasaging bagay malapit dito. Oras na kumanta ang ginang. Para bang inapakan ng mga daliri sa paa nito ng dambuhalang nilalang. Bakit ako mahihiya kung siya iya'y liligaya? Ang pag-ibig mo lamang ang siyang tanging aliw sa buhay. Pagkat Ano ba yan? Sakit talaga sa tenga. Nakakarindi na, tama na! Hindi pa nakontento ang may edad na ginang, ibinirit pa nito lalo ang dulong linya ng kanta ni Didith Reyes. Pagkatapos kumanta ni Aling Susana, nakahinga na si Jedi ng maluwag, pero namilipit muli sa sakit ng kanyang magkabilang eardrums nang mapatili ang matanda.
Narinig niya na naka-perfect 100 daw ito na score sa karaoke. Ha? Ano? Perfect 100 pa yun? Naikibit balikat na lamang yon ng binata nang may biglang naisip na yung video okay ay naghahanap ng high-pitched tone sa tuwing kakanta. Hindi pa gandahan ng tinig o kung paano mo kakantahin ang pyesa ng maganda sa karaoke, kundi pataasan ng boses gayong wala naman sa tono ang kumakanta. Maraming flat or sharp. Sa bagay, palingkereng asawa ni Kagawad. Malamang makaka-perfect yun. Sa tining pa lang ng boses nun takit na sa ulo Itinigil na lang ni Jedi ang pagsusulat sa kwaderno para sa mga ililista niyang kanyang kakabisaduhing reviewin sa SWLE. Mas pinili na lang niyang isubsob ang mukha sa unan. Tinakpan ng isa pang una ng likuran ng kanyang ulo. Pagkatapos ay ipinasak sa magkabilang tenga niya ang kulay puting earphone. Pinatugtog niya ang worship song sa kanyang cellphone kung saan nakasaksak ang dulong cord. Itinaas niya ang volume noon. Nang sa ganon, hindi na niya marinig ang kumakanta. Ngunit ang sumunod na kumanta ay ang anak ng dalawang huling magkasunod na mag-asawang kumanta. Bagay kaya inalis niya saglit ang earphone sa kanyang tenga upang pakinggan ang pag-awit nito. When I see your face, there's not a thing that I could change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, Mabuti pa itong anak. Ang sarap pakinggan ng boses Baritonong-baritono. Lahat nasa placement ng mga nota. Pumalatak si Jedi. Saan kaya nagmana tong si Raymar? Kay Mang Gaston ba o kay Aling Susana? Parehas mga magulang, wala sa tono. Ang sasakit pa sa tenga kapag kakanta. Pinagpatuloy ng binatang pakinggan ng boses ni Raymar. Ninamnam niya ang bawat pagkanta nito. Ang liriko ng kanta ni Bruno Mars ay halos pareho sa estilo ng pag-awit ng binata. Hindi na nga niya namalayang tapos na sa pagkanta ang kapitbahay dahil sa ganda ng pagkakaawit nito. Ayos yun Sarap sa ears ng voice niya. Pwede nang mag-concert. Nang marinig niyang bumanat ang ama nito ng Tom Jones key, saka lang niya ibinalik ang pagkakapasak ng earphone sa magkabilang butas ng kanyang tenga. Binigyan niya ng focus ang sariling makatulog. Inisip niya, baka mamayang tanghali, tapos na sa pagkakaraoke ang pamilyang ito. Naging epektibo ang sagad sa volume ng pinakikinggan niyang worship song sa kanyang aparato. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Pero pagtanggal niya ng earphone sa kanyang tenga, narinig na naman niya ang boses na ipit na asong tinig ni Aling Susana. Ano ba namang klaseng buhay to? Nasa po niya ang noo. Maski ang sentido ay hinilot ni Jedi. Mukhang makakasinus pa yata ako Ang sakit na nga ng ulo ko sa init. Sinamaan pa ng impit na boses na matandang to. Bakit di man lang umulan ng malakas? Akala ko ba, kapag pangit ang boses ng pagkanta ng isang tao bumubuhos ang malakas na ulan? Mali yata yung pamahiin na yun Mas lalo pang uminit Bumalikwas siya ng bangon. Kahit sobrang perwisyo ang natatamo niya sa mga kapitbahay, wala siyang magagawa kundi ituloy ang routine niya. Hahanap na lang siguro si Jedi ng tahimik na lugar para makapagbasa-basa ng mga i-review niya. Makatakas lamang sa boses na mag-asawang boses palaka sa tuwing kakanta. Ay nako, dito na lang kaya. Ayan. Medyo hindi ko na naririnig yung kanta nila dito. Pati yung ugong ng mikropono, di ko na marinig. May nakita si Jedi na matabang puno ng nara na nakatirik malapit sa pilapil ng isang bukirin.
Pwede ring maupo doon dahil madamo ang bahaging yun na pinagtitirikan ng puno ng nara. Payapang naupo doon ang binata. Inilapag ang mga reviewer sheet sa madamong lupa. Mabuti na lamang, hindi gaanong basa yun para pagpatungan ng mga papel. Sinamyon niya ang paligid. Tamang-tama lang ang paglilib ng punong yun nang sa gayon maayos siyang makapag-focus sa pagbabasa. Pinasakan niya ng earphone ng kanyang magkabilang tenga. Tapos ay pinaandar ang paborito niyang playlist na worship song. Ay, hayan. Yan. Dito na lang yung mga reviewer ko. Sisimulan ko na. Binuklat na ni Jede ang unang pahina ng kanyang kakabisaduhin. Pagkatapos niyang pasadahan ng seryosong pagbabasa, in-enjoy niya na lamang damhin ang liriko ng kantang Goodness of God. Masarap talagang pakinggan ng ganitong uri ng kanta. Nagiging payapa ang damdamin ko. Mas napapalapit pa ako kay Lord. Ay Lord, salamat po sa magandang buhay na ito na ipinagkaloob niyo sa akin. Tinapos niya ang kantang pinapakinggan at hininto muna ang pagpapatugtog ng playlist. Tinanggal niya ang earphone na nakapasak sa kanyang tenga at saka mariing napapikit. Bumulong siya sa hangin. Inusal ang piping dasal. Lord, sa darating po na exam bigyan niyo ako ng strength at healthy mind para masagot lahat ng katanungan dun. Sana lahat ng mga lumabas sa exam, yung mga pinag-aralan ko po. Naniniwala po ako sa kapangyarihan niyo. In the name of Jesus, only begotten Son. Amen. Uminta sa labi ni Jedi ang matamis ng ngiti pagkatapos niyang sambitin yun. Bilang isang matagal ng Kristiyano, naniniwala ang binata sa pananampalataya ng kabutihan. Gustong-gusto niya ang ganoong ambiance na puro katahimikan. Pakiramdam niya kasama niya palagi ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Isa pa, introvert din siya. Nais siyang palagi ang mapag-isa ng sa gayon matapos niya lahat ng gawain na walang nakakaistorbo. Kaya ayaw na ayaw talaga niya ang may maingay sa paligid. Dahil doon, mas lalo siyang nahihikayat na bumalik sa bahay ng mga magulang kung sakaling hindi pa rin tumitigil sa pagkanta ang pamilyang yon. Ang kaso, naisip din ni Jedi na kung doon siya sa bahay ng magulang niya magre-review, masirap din siyang mag-focus. Dahil tapat ng bahay nila sa lungsod ng Caloocan ay kalsada. Kahit gabi, maraming dumadaan na mga sasakyan. Lalo na sa umaga dahil sa maraming pasaherong pumapasok sa trabaho gaya niya. Kung pipiliin niya namang mag-review sa madaling araw, hindi rin pwede. Oras kasi yun ng kanyang pagtulog. Madali siyang mauubusan ng dugo dahil may findings na siya na anemic. Nakaset na ang schedule niya lahat-lahat. Ang problema lang talaga ang lugar kung saan siya maaaring makapag-review. Kaya nga siya umupa ng apartment doon sa lugar sa lungsod ng Batak. Akala niya makakahanap na siya ng tahimik na lugar. Doon pala nagkakamali ang binata. Natsyempuan niyang ang pamilya ng kanyang kapitbahay ay mahilig magkaraoke. Muling ibinalik ni Jedi ang atensyon niya sa pag-aaral. Itutuloy niya na sana ang pagbabasa sa ikalawang pahina ng libro at itutuloy patugtugin ang worship playlist nang makarinig siya ng baritonong tinig sa di kalayuan. Ha? Ano yun? Bakit nakakarinig na naman ako na parang may kumakanta? Ay, naku naman Ipinagkibit balikat na lamang yon ng binata. Inilagay niyang muli ang earbuds sa magkabilang tenga para hindi marinig ang baritonong boses na yon sa paligid. Nilakasan niya ang volume ng kanyang cellphone. Sinasabayan pa niyang kantahin ang worship ng Amazing Grace. Subalit kahit anong gawin ni Jedi, naririnig pa rin niya ang kumakantang yun na pumapainlan lang sa paligid. Ano ba naman? Kahit saan na lang istorbo talaga eh. May mga kumakanta.
Wala namang lugar para makapag-review ako ng maayos. Maras niyang tinanggal ang earphone sa kanyang tenga sa sobrang inis. Napalitan lang ng kilabot ang pagkainis niya nang marinig ng malinaw ang kinakanta ng kung sino mang matandang lalaking yon. Bigla siyang ginapangan ng kilabot sa buong katawan. Binundol siya ng kaba na tila ang boses na kumakanta ay nanggagaling sa kailaliman ng hukay. Dagdag pa doon, para bang mula sa lingwaheng Latin ang inaawit noon. Hindi kasi niya maintindihan ang mensaheng ipinapahayag ng liriko ng umaawit. Para ding yung tono ng pagkakaawit nito ay parang siya nagbabasa ng pasyon tuwing mahal na araw. Ano ba itong mga naririnig ko? Grabe, hindi ko ma-explain. Saan ba nanggagaling yung nakakakilabot na boses na umaawit na yun? Dala ng kurisidad, inalam ni Jedi kung saan banda yun kumakantang yun. Iniwan niya muna ang mga kagamitan niya sa pagre-review sa puno ng nara. Inumpisa na niyang hanapin ang tinig ng kumakanta. Kahit nasa tono naman ng umaawit na yun at hindi masakit sa tenga ang tinig na pakiwari matandang lalaki ang kumakanta, nagbibigay naman yun ng weirdong pakiramdam sa kanya. Sanhi ng pagiging kuryoso niyang malaman kung saan yun nagmumula. Dire-diretso lang si Jedi na nilakad ang maputik na bahaging yun ng masukal na daan. Hanggang sa makarating siya sa isang barong-barong na tirahan. Gumuhit sa binata ang pagtataka ng kanina lang ay sobrang init ng klima. Pero biglang napalitan ng atmosfera ng kilabot. Dala ng maging mahamog na ang paligid. Ha? Ibig sabihin? Sa bahay na yun nagagaling yung kumakanta? Bakit? Hindi naman mahal na araw ah. Bakit kaya kumakanta siya ng ganun? Teka nga, masilip nga. Tangka na siya ng hakbang si Jedi upang alamin kung sino ang kumakanta nang may malamig na kamay ang kumapit sa kanyang braso. Nanlaki ang kanyang mga mata na napalingon kung sino ang tumambad. Ha! Sisigaw na sana ang binata pero maagap na tinakpan ng binatang kapitbahay ang kanyang bibig. Huwag ka maingay. Nagpumigla si Jedi sa kung sino mang nagtutop ng kanyang bibig. Raymar, bakit ka nandito? Hindi ba nagkakaraoke kayo doon ng mga magulang mo? Hinaan mo ang boses mo. Marinig ka ng mangkukulam na nakatira dyan. Itinuro ni Raymar ang rat-rat na bahay na yon kung saan may kumakanta na kung anong weirdong liriko. Ha? Mangkukulam? Di ba yung kagawad mong ama mangkukulam? Hinaan mo sa abi ang boses mo eh. Magpapahamak tayo. Bakit ka nandito? Napakadelikado dito. Ikaw ang dapat na tanungin ko niyan. Sinusundan mo ba ako? Ha? Duda niyang tanong sa kanyang kapitbahay. Hindi no. Mabuti pa umalis na tayo dito. Bago pa tayo mahuli ng mangkukulam dyan. Ikaw, ano ba? Hindi na nakapagreklamo si Jedi nang malakas siyang hatakin paalis ng binata sa mahamog na lugar na yon. Kung saan ang gagaling ang makapanindig balahibong baritonong boses. Nang makalayo at saktong nasa puno ng narana ang dalawa kung saan niya inilapag ang mga nire-review, marahas na ipinabitaw niya kay Raymar ang nakakapit itong kamay sa kanyang braso. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Inirapan niya ang binata. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Ikaw na nga itong inilayo sa panganib eh. Ikaw pa itong galit. Bakit ako hindi magagalit? Nangingialam ka. Natural lang na mangialam ako. Magkapit bahay tayo eh. Wow ah. Kayo nga hindi ko pinakikialaman sa 24 hours na wantusawa niyang kanta ng kanta sa video okay. Tapos sasabihin mo sa akin yan na magkapit bahay tayo? Talaga ba? Ayos ka rin ah. Hindi na nakapagsalita si Raymar matapos niya itong supalpalin. At anong mangkukulam ka dyan? Yun? Yung kumakantang yun mangkukulam? Talaga ba? Eh ang sabi-sabi nga ng iba eh, yung papa mo yung mangkukulam, di ba? Ha?
Fake news yun. Hindi man kukulam ang tatay ko. Gawa-gawa lang yun ng ibang mga kapitbahay natin mga lumipat na. May himig na tila nagpapalusot si Raymar, ngunit diskumpiyado ang binata, kaya napapailing na lang siya na hindi naniniwala sa taong kausap. Sus! Niloloko mo na ako eh. Hindi no? Kaso mukha ka manloloko eh. La, real talkan ba ito? Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang akin lang naman eh. Huwag ka nang pumunta rito kung ayaw mong mapahamak. Saka, huwag mong papakinggang maigi yung boses ng kumakantang mangkukulam na yon. Hindi mo pwedeng marinig yun. Eh bakit naman? Inis na napapakamot na sa ulo si Raymar. Basta, sundin mo na lang ako. Huwag ka nang makulit, okay? Eh bakit ka ba nangingialam? Magkapit-bahay nga kasi tayo. Paulit-ulit ka na lang eh. Hindi mo pa ako diretsahin eh. Narinig niya ang abnormal na pagbuntong hininga ng kaharap. Dahil oras na marinig mo ang buong kanta ng mangkukulam na yon, maaangkin ka na niya. Napatawa ng pagak si Jedi sa ipinahayag ng kanyang kapitbahay. Ha? Kalokohan. May sumpang kinakanta ng matandang lalaking yun. Kaya nga siya hindi umihinto sa pagkanta ng ganong klaseng demonic song eh. Oras kasi na may makapakinig nun ng paulit-ulit, kakaadikan mo yon hanggang sa mahipnotismo ka at maangking ka na niya. Nang sa ganon, maging bahagi ka na ng kapangyarihan niya at umanib ka na sa kanyang samahan. Mas nadoble ang pagtataka ni Jedi sa mahabang paliwanag na yon ni Raymar. Ano? Samahan? Ano namang klaseng samahan? Kulto! Napalitan ng nakakainsultong tawa ng binata ang kanyang pagtataka sa itinugon nito sa kanya. Kulto? Naniniwala ka pa dyan? Leader ng mga kulto ang taong nakatira doon. Mas lumalakas pa ang puwersa niya dahil may alam din ito sa lihim na itim na karunungan. Idinadaan niya sa pag-awit na ginagamitan niya ng mikropono para mas marami siyang mabiktima. Yang kulto-kulto na yan, Raymar. Hayan yung mga taong hindi naniniwala sa langit at impyerno. Imposibleng maging isang pagano ang naririnig kong umaawit na yun. Ang tono niya, parang pabasa sa mahal na araw eh. Yung Passion of Christ. Kaya malakas ang paniniwala ko, naniniwala sa Diyos ng mga Kristiyano. Hindi mapakaling pinalagutok ni Raymar ang mga daliri sa kamay. Hindi kasi nito alam kung papaano ipapaliwanag sa kanya ng malinaw ang tungkol sa kumakantang yon. O sige, ganito na lang. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nawawala yung mga kapitbahay sa lugar natin? Naitirik ni Jedi ang mga mata. Simple lang ang sagot ko dyan. O ano? Alam mo na ba? Siyempre, maiingay kayo. Malamang magsisialisa ng ibang mga kapitbahay natin. Ha? Ano? Huminga muna ang binata ng malalim bago bumuelong ipagpatuloy ang pagsasalita. Kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung pagkanta nyo. Kahit 10 oras na ng gabi ayaw nyo paawat eh. Video okay pa rin kayo ng video okay. Bakit ka pagigil na gigil sa pagbibidyo okay namin, Jedi? Wala naman kami ginagawang masama. Sa maraming beses natawa ulit ang binata. Hindi nga masama ang kumanta. Kaso yung boses ng mga magulang mo ang masasama. Sintunado na, wala pa sa tono. Masama. Mahinang napabulong si Jedi. Masamang pakinggan. Ano? Wala. Sabi ko, mga sintunado masama kasi sa gabi na kumakanta pa rin kayo. Nakakapulaho na kayo sa mga natutulog na tao eh. Hindi nyo ba alam na oras na kaya ng pagtulog nun? Ganun ba? O bakit? Ngayon mo lang ba na-realize? Common sense naman, no? Kasi naman, kaya lang naman namin ginagawa yon para maging libangan. Para may pagkabalanse na nanay at tatay. Palibasa, kaya want to sawa kayo sa pagbibidyo okay dahil kagawad ang ama mo. Walang magbabawal sa inyo dahil may katungkulan si Mang Gaston sa barangay. Isa pa, mangkukulam din siya. May kakayahan siya para kulamin kami oras na sawayin namin kayo.
Kaya hindi kayo natatakot mag-video okay araw man o gabi. Humingi ng dispensa si Raymar sa kanya sa istorbong idinudulot nila sa binata. Humingi ako ng paumanhin kung naiistorbo kayo sa pagkakanta namin. Ay talaga naman. Napayuko ang binatang kapitbahay sa kanya at sinserong humingi ng kapatawaran sa kanya. Sorry talaga, Jedi. Hindi naman kasi namin alam eh. Tsaka, di lang naman dahil sa libangan namin yun. Kaya kami araw-araw kumakanta kahit batid namin sa sarili namin hindi kami magagaling kumanta. Kasi buti naman alam nyo. Teka muna, patapusin mo muna ako. Ano ba yun? Nagpakawala ng mabigat at mainit na hangin sa baga si Raymar bago nito isiwalat kung ano yun. Kaya kami walang tigil sa pagkanta araw at gabi dahil... Dahil ano? Dahil para itabla ang awit na mangkukulam na naririnig mo. Ano? Humarap sa kanya si Raymar at hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Inalug-alug siya nito upang matauhan. Makinig ka sa akin, Jedi. Kailangan natin kumanta ng kumanta sa video okay para hindi natin marinig yung pag-awit ng mangkukulam na yun. Kung titigil kami sa pagkakaraoke, baka maging biktima na rin kayo ng mangkukulam na yun. Ayaw namin maging pagano. Ikaw ba? Gusto mong magpasakop sa kapangyarihan ng mangkukulam na yon? Ha? Gusto mo bang mapabilang sa kulto? Ha? Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Bahagya niyang itinulak si Raymar upang layuan siya. Nababaliw ka na ba? Hindi ako nasisiraan ng ulo. Sinasabi ko sa iyo ito, Jedi, upang balaan ka. Ang sa akin lang naman, makisama kayo sa akin bilang kapitbahay. Huwag kang gumawa ng kwento para pagtakman yung ginagawa niyong pambubulahaw. Alam niyo bang nagre-review ako? Pero hindi ko magawang makapag-focus dahil sa iingay ninyo. Puro mga boses niyo na lang yung naririnig ko araw at gabi. Mamaya yan pa masagot ko sa exam ko Yung mga through the years na kinakanta ng tatay mo Di magtrip ka ng tenga mo. Aba, namimiloso mo ka pa, ha? Oo, teka, joke lang. Kunwaring pinansalag ni Raymar ang mga braso pero inakmaan lang naman siya nito dahil sa inis ng binata. Pero nagsasabi kasi ako sa iyo ng totoo Mabuti kang kapitbahay. Maniwala ka man o sa hindi. Leader ng kulto at isang mabagsik na mangkukulam ang naririnig mong umaawit na... Teka. Naririnig mo ba yon? Oh, ayun na naman. Nanlaki ang mga mata ni Raymar maski ni Jedi sa palakas na pagkantang yon na gamit ng mikropono sa paligid. Kailangan na nating umuwi, Jedi, bago pa tayo mahilo at mawala ng malay. Ano? Mahilo at mawala ng malay? Ang dami mo naman tanong hindi ko nga kasi maintindihan yung sinasabi mo. May hilo ka kapag ipinagpatuloy mo pa rin pakinggan niyang kanta ng mangkukulam na yan. Tapos, kontrolado ka na ng kapangyarihan ng leader ng paganong yun. Ay nako, hindi ko talaga gets. Basta hali ka na. Teka, sandali. Yung mga gamit ko sa pagde-review. Apurado ang binatang damputin ng mga gamit niya sa pagde-review. Mga libro, fastener, highlighted pen at kung ano-ano pa. Ang tagal mo naman, bilisan mo na. Kailangan pa bang sumigaw ng malakas? Ang sakit sa tenga Para di mo marinig ng malinaw yung pag-awit ng mangkukulam na yun. Ano ba? Bilisan mo na! Ang tagal mo naman Hindi na nakatiis si Raymar. Tinakbo na siya nito at hinatak na mabilis. Uy! Ano ba? Nasasaktan ako Hoy! Teka, yung mga gamit ko! Malalaglag! Saglit lang silang tumigil. Inayos ni Jedi ng maigi ang mga nahuhulog na gamit na nakaipit sa kanyang kilikili. Pagkatapos ay muli ulit silang tumakbo. Tara na! Bilisan mo na! Napangiwi ang binata sa ingay na nililikha ni Raymar. Ano ba? Ang ingay mo! Sigaw ka ng sigaw dyan! Para kang tanga! Nakakarindi sa tenga Kailangan ko sumigaw! Para hindi natin marinig ang pag-awit ng mangkukulam na yon!
Tiniis na lamang ni Jedi ang pagsigaw na yon ni Raymar hanggang sa mapatpad na sila sa kanilang tahanan. Buti nandito na tayo! Napapaihip buga ang kanyang kapitbahay habang naghahabol ng hininga. Nakuha mo pag sumigaw dyan? Hinihingal na nga tayo. Uy, teka, ano yun? Tinakpan niya ang magkabilang tenga nang makarinig ng pag-ground o feedback mula sa mikropono. Yun ba? Inaayos lang ng tatay ko yung mic. Kakanta ulit yan. Hanggang sa mag-umpisa na namang kumanta ang ama ng kanyang kapitbahay na si Mang Gaston. My love will see you through naman ang binanata nito. Ano ba yan? Ngayon talaga? Magrereklamo na ako sa iyo, Raymar. Pagsabihan mo ngayon mga magulang mo. Di bale. Pakikiusapan ko ang nanay at tatay ko na tigilan na ang pagkanta. Hanggang mamayang 6 p.m. lang talaga sila, promise. Siguraduhin mo lang talaga Magre-review pa ako Malapit ng exam namin. Makisama naman kayo kahit itong month lang na ito. Sa inyong nag-iisa na lamang na kapitbahay. Kinamot ni Raymar ang likuran ng ulo nito at nakipagkamayan sa kanya. O sige, deal. Inabot niya naman ang kamay ng binata. Sabi mo yan Pero bukas ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tuloy kami sa pagkakaraoke Agad niyang binawi ang kamay mula sa pasmadong kamay ng binatang kapitbahay. Oh, bakit? Hindi na ako makakapayag dyan. Sinasabi ko sa inyo kahit ngayong buwan lang, pagbigyan niyo na lang ako bilang kapitbahay niyo para maayos ako makapag-focus sa pag-aaral. Mas mahalaga pa ba ang pag-aaral kaysa sa sarili mong kaligtasan? Maati mo ba na yung sarili mo ay magamit ng katawan mo na mangkukulam na yon para umanib ka sa madilim nilang samahan? Ano ba kasi yung sinasabi mo? Kung hindi ka naniniwala, pues di mo kami mapipigilan sa ginagawa naming to. Sabing tumigil na kayo Pakiusap ko lang naman sa inyo bilang kapitbahay. Bakit ayaw mong makinig? Tinalikuran na siya ni Raymar hanggang pumasok sa konkretong bahay nito kung saan nanggagaling ang malakas na speaker ng video okay nila. Napailamos na lamang sa mukha si Jedi sa pagkainis. Ay nako, basta magsisimula ulit ako mag-review mamayang alas 6. Kapag talaga hindi siya tumupad sa usapan, makikita ng pamilyang yon kung paano ako magalit. Kapitbahay nila ako. May karapatan din ako para matahimik ang buhay ko. Tumalikod na rin si Jedi at pumasok sa kanyang bahay. Pinatay niya ang sindi ng ilaw sa kwarto. Dinig na dinig pa rin niya mula doon ang kantahan ng kanyang kapitbahay. Nagduduwit pa nga ang mag-asawang Mang Gaston at Aling Susana ng theme song nilang Honey My Love So Sweet ni April Boy Regino sa iisang mikropono. Ay, naku, nagsabay pa talaga yung mag-asawang kumanta Parang mga pinitpit na lata mga boses nila Ano ba yan? Idiniin niya ang malambot na unan sa likuran ng kanyang ulo. Tapos 2 unan sa magkabila niyang tenga upang hindi niya marinig ang boses ng mag-asawa niyang kapitbahay. Sinipat niya ang orasan. 5 minuto na lang bago mag-alas 6. Minanman niya yon hanggang sa mag-time. Yan na, malapit na mag-alas 6. Sana talaga tumigil na sila. Umay na ako sa mga boses nila. Grabe na to. Ipinagdaop pa niya ang mga palad. Please Lord, sana sumunod si Raymar sa kasunduan naming 2. Please. Hinintay niyang tumapat ang daliri ng tikatik ng orasan sa wall clock sa numerong 6. Na mag-aalas 6 na, doon sumalubong ang kanyang kilay dahil hindi pa rin tapos sa pag-video okay ang pamilya ni Raymar. Ano ba yan? Sinasabi ko na nga Babangon na sana si Jedi para sugurin ng kabilang bahay upang magreklamo nang magsalita ang pamilyar na boses ni Raymar mula sa mikropono sa karaoke. Pakutin na namin, Jedi! Sorry na! Late ng 5 minutes ang orasan namin
Napatawa si Jedi. Loko talaga tong anak na mag-asawang sintonado ah. Nakuha pang sabihin yun sa mic. Loko. Nag-inat siya bago maupo sa study table. Sisimulan niyang muli ang pagbabasa sa librong kanyang binabalik-aral. Nag-earphone siya upang makinig ng mga relaxing music habang nirerepaso ang kanyang inaaral na maaaring lumabas sa kanilang exam sa darating na katapusan ng buwan. Subalit kalahating oras pa lang siyang nakatutok sa libro nang tila may sumilip sa nakabukas na bintana niya sa gilid ng study table. Napabalikwas siya ng lingon. Nagmarka ng pagkunot ng noo si Jedi nang wala naman siyang napansin kung ano sa labas ng bintana. Napalagok siya ng laway. Tinabingan niya ng kurtina ang bintana upang walang manilip. Bumalik siya sa study table at pinatindi ang liwanag ng bumbilya sa kanyang desk upang mabasa niya ng maigi ang mga letra sa libro. Sa kalagitnaan ng matindi niyang pagpupokus habang nakikinig ng nakarirelax na tugtugin, hindi niya maiwasang maabala sa sumisitsit na kung anong humihimig sa kailaliman ng gabi. Gayong naka-earphone naman si Jedi, may kung anong naririnig siya out of nowhere sa paligid. Ha? Ay nako, ano ba yung naririnig kong yun? Pansamantalang tinanggal ng binata ang magkabila niyang earphone sa tenga. Hindi pa man umaabot ng minuto na napapakinggan ng weirdong himig sa paligid, sumakit na bigla ang ulo niya. Bigla rin nagdilim ang kanyang paningin. Ano bang klaseng tunog yun? Teka, parang pamilyar yung pag-awit na yun ah. Na parang pagbasa sa mahal na araw? Tama, yan yung narinig ko kanina. Naalala niya di kalaunan ang sinabi sa kanya ng kapitbahay na si Raymar. Huwag daw niyang pakinggang maigi yung nililikang tunog ng kung sino man ang kumakantang yon. Mangkukulam daw kasi ang humihimig noon. Pero sandali, hindi kaya totoo yung sinasabi ni Raymar? Baka naman kulto yung kumakanta. Sumakit tuloy bigla yung ulo ko ah. Dahil sa labis na pag-aalala, sinarado niya ng maigi ang pintana. Ibinalik sa tenga ang earphone at sinagad niya ang volume ng kanyang Android phone. Saka matinding nag-focus sa tunog na yon. Inilipat niya sa isang music playlist ang pinapakinggan. Mula sa relaxing music, plinay niya ang rock at metal. Hindi na nakabalik pa si Jedi sa pagre-review. Ipinokus na lang ng binata ang kanyang sarili na mapakinggan ang mala headbang na tugtugin. Nang sa ganoon, hindi niya mapakinggan ng buo ang himig ng umaawit ng kung sino mang yon. Wala naman sigurong masama kung maniniwala ako sa kapitbahay ko na yon. Baka nga totoo yung sinasabi niya. Pero hindi pa rin ako totally na naniniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya yun para ipagpatuloy yung kantaan nila sa pagbabidyo okay. Ay nako, basta mamayang madaling araw ko na lang itutuloy itong pagre-review ko. Panibagong gabi na naman ang pinalagpas kong mag-aral. Hindi ko talaga alam kung makakapasa ba ako o hindi sa SWL dahil sa mga naririnig ko sa paligid eh. Ay, kung hindi man nakakakilabot at nakakatakot na tunog, nakakatakot na boses naman ng kapitbahay namin ang napapakinggan ko araw-araw. Balik desisyon yata talaga na umupa ako ng apartment dito sa murang halaga eh. Sinubukan niyang dahang-dahang tanggalin ang earphone sa kanyang tenga. Pinaikot ang itim sa mga mata na inalam kung naririnig pa ba niya ang humihimig na kung sino. Napabuntong hininga ang binata. Sa wakas, nawala na rin yung weirdong boses na matanda na kumakanta. Ayan, pagkakataon ko na mag-review. Ay, hindi. Tumamlay siya bigla. Unti-unti ay nabura ang motivation niya sa pag-aaral. Natutulog na lang ako para bumalik yung lakas ko mamayang madaling araw. Hindi ko alam. Bigla akong nawalan ng gana. Ay,
May pagkakataon talaga na motivated ako. Minsan naman hindi. Dahil na rin sa mga distraction na natatanggap ko araw-araw. Sana naman tumahimik na ang paligid. Sana wala nang maging sagabal sa payapa akong araw kinabukasan. Manifest! Magiging RSW ako kahit ano mangyari. May ngiti sa labi ni Jedi na humiga sa kama bago ipikit ang mga mata at magpaalipin sa kantukan. Ipinagdasal niya na sana walang makakadistract sa kanya sa pag-aaral kinabukasan. Sana mailaan ang araw na yon para sa sarili at pangarap na maging lisensyadong social worker balang araw. Panay na ang tunog ng maingay na alarm clock sa ibabaw ng kanyang tukador. Hinampas niya ang ibabaw ng kumikinang na orasan. Medyo masakit pa ang ulo ni Jedi kaya napatitig muna siya sandali sa blankong kisame bago siya bumangon at mag-inat. Malakas siyang napaikap at kinusot-kusot ang namumugtong mga mata. Hinilamusan niya ang muka. Hindi niya gaanong binasa ang mata dahil delikado daw. Medyo nanlalabo na rin kasi ang kanyang paningin at kailangan na niyang magpatingin sa opta upang magpasalamin. Okay, ready na rin ako. Sana hindi boses nila marinig ko sa madilim pang madaling araw na to. Ang gusto kong marinig ay ang tilaok ng manok sa umaga. Okay, game! Binuklat na ni Jedi ang mga isinulat niyang kailangang pag-aralan. Hindi pa man siya nakakapangalahati ng pagbabasa sa unang pahina ng kwadernong kanyang magdamag na isinulat nang mapatakip siya ng magkabilang niyang tenga sa feedback at ground ng speaker sa di kalayuan. Alak ka, yan na naman. Ilang saglit pa, ang boses ni Aling Susana na kanyang kapitbahay ang narinig niya sa tabi. Binabanata na nito ang piyesa ni Miss Regine Velasquez Alcacid na ang pamagat ng kanta ay kung maibabalik ko lang. Kung balik ko lang ang dati mong pagmamahal, pagkaingatan ko at aalagaan. Balik ko lang ang dating ikot na mundo. Ang gusto ko'y ako'y lagi na lang sa piling mo. Bayan, kaya aga-aga naman. Dahil sa bagong gising at may goal na makapag-review sa araw na yon ng mas maaga, nasira na ang kanyang mood. Uminit bigla ang kanyang ulo at lumabas ng bahay. Hindi na siya nakatiis pa. Sinugod na niya ang kapitbahay para magreklamo. Malalaki ang hakbang niya habang umiinit ang ulo. Napagtanto niya na kung mag-iiskandalo ba siya o hindi. Pero nakuha pa rin niyang magpakahinahon. Papakiusapan ng pamilyang yun upang makisama. Tao po! Tao po! Takbo, nag-alinlangan pa. Tuloy ngayon'y lumuluha at nahihinayang. Hindi man lang siya marinig ng nasa loob ng bahay na yon dahil sa lakas ng timbre ng boses ni Aling Susana. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y Tao po! Hoy! Tao po! Tao po! Malalakas na sunod-sunod na pagkatok sa pinto na yon ang kanyang ginawa. Pinihit ni Jedi ang seradura ng pinto ng kapitbahay. Subalit nakakandado pala yon. Hala, bakit nila nilalak to? Tao po! Tao po! Dala ng lakas na rin ng speaker at sumalang na si Mang Gaston sa pagkanta ng sex bound ni Tom Jones, mas lalong hindi siya nakaporma at humanap ng pagkakataong kausapin ng mga bisit na kapitbahay. Sex bomb, you're my sex bomb. You can do it to me when I need to come along.
sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Napapailing na napapapadyak na lamang si Jedi sa inis. Habang pauwi na, nakatakip ang magkabilang tenga. Kainis! Gagawin ko para tumahimik na sila. Sobrang iingay. Di na naman ako makaka-review nito eh. Sandali. Napatigil sa paglalakad ang binata nang may makitang kung ano sa paligid. Biglang may pumitik sa ideya ni Jedi nang sa gayon mahinto na sa pagkakaraoke ang kanyang kapitbahay. Alam ko na. Tingnan pa natin kung makakakanta pa kayo. Nagkalugog si Jedi sa kagamitan niya sa kanyang kwarto kung may mahanap siyang plies. Nang matagpuan niyo ng binata, napalawak ang kanyang ngiti at kinuha ang hagdanan upang umakyat sa bubungan sa isang bahay na walang nakatira malapit sa bahay ng pamilyang kapitbahay niyang maingay. Pag-akyat sa bubungan, pinakatitigang maigi ng binata kung saan ang kable ng wire na nakakonekta sa posting yon na dumadaloy sa bahay ng maingay niyang kapitbahay. Nang malaman na yun ni Jedi, walang pag-aalinlangan niya yung ginupit ng plies. Laking tuwa niya at natatawa nang mawala ng kuryente ang pamilyang kapitbahay na maingay at natigil ang pagkakantahan ng mga ito. Tawa ng tawa ang malokong binata. Yan, buti nga sa inyo. Hanggang pagbaba niya sa hagdan, tumatawa pa rin ang binata na naglalakad pauwi sa kanyang tinitirhang paupahang apartment. Naging instant namumutol pa siya ngayon ng kuryente para matigil lang ang walang awat sa pag-awit ng pamilyang yun. Ayos, makakakonsentrate na ako sa pag-aaral nito. Loko talaga. Ay nako, ikaw talaga Jedi oh. Pinutulan mo ba naman ng kuryente yung mga lokong yun eh. Ang buong akala niya makakabalik na si Jedi sa pagre-review. Nang magtatangka na siyang bumalik sa study table, sunod-sunod na pagkatok naman ngayon ang natanggap niya sa kapitbahay. Tao po, Jedi! Lumabas ka dyan! Kakausapin ka lang namin ni tatay at nanay! Laka, yan na. Sinasabi ko na nga be. Lumabas ka dyan kung ayaw mong sunugin ko ang bahay mo! Shh! Uy, Susana! Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-iskandalo. Kausapin lang natin na maayos yung bata. Nasa po ni Jedi ang kanyang dibdib. Ayaw na ayaw pa naman niya bilang introvert na mahaharap siya sa ganitong klase ng suliranin siyang mismo ang bida ng pagbabangayan ng iba. Huminga siya ng malalim. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang pamilya ng kanyang kapitbahay. Kaya mo to, Jedi. Madadaan namin to sa maayos na usapan. Nag-usal pa siya ng maikling dasal bago labasin ang pamilyang yun. Ano po yung sa atin? Bakit po? Aba, nagtatanong ka pa talagang loko ka? Nay, ano ba? Sinuway ni Raymar ang nagsisimula ng mag-init na ginang sa kanya. Gusto lang namin kausapan ikaw tungkol sa, alam mo na, tuwing nagbibidyo okay kami. Sige po, kagawad. Matama namang nakinig ang binata sa may edad na lalaki niyang kapitbahay. Naipaliwanag na ba sa'yo ng anak ko kung bakit kami lagi kumakanta? Napatingin si Jedi kay Raymar at nalipat din ang mata niya sa Ginoo. Opo, kaso hindi po ako naniniwala eh. Ay nako, bata ka! Maniwala ka! Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala nang natitirang mga kapitbahay natin dito? Ikaw na lang! Palibhasa mag-iisang linggo ka palang nakatira dito sa aming lugar. Wala ka pang alam. Ano ba, Susana? Sinasabi ko nang tumahimik ka muna eh. Ako kakausap na maigi sa batang ito. At bakit? Wala ba akong karapatan? Ako po ba? Walang karapatan? Nahinto sa pagtatalo ang mag-asawa ng out of nowhere na ibulalas ni Jedi sa bibig ang mga katagang yon. Parang slow motion na bumaling sa kanya ang mga magulang ni Raymar. Uy,
Jedi, huwag ka magpasimula. Ayaw namin ng gulo. Bakit ka sumagot ng ganyan sa mas nakakatanda sa'yo? Ako rin naman ayaw ko ng gulo. Kaso napuno na ako Alam niyo naman siguro yung maikling kasabihan na kapag napuno na ang salop. Napakuyom ng kamao ang binata. Nang sa hindi niya malamang dahilan, nanggigil na siya sa mag-asawang panayang pagbibidyo-oke. Pa, lumalaba ka na sa amin? Nakakalimutan mong kagawad ang asawa ko. Kayang-kaya ka naming ipablatter dahil dyan sa ginawa mong pagputol sa kuryente namin. May himig na pagbabanta ng ginang sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Akas ng loob mo ha? Tayo na nga lang ang magkapit-bahay dito tapos sisiraan mo pa kami? Tapos tataluhin mo pa kami? Opo, tama po kayo. Tayo-tayo na nga lang ang magkakapit-bahay pero kayo itong nakakaperwisyo sa akin Allah! Ngit naman, abe? Nakaarko na ang kaliwang kilay ng palingkerang ginang. Alam ng anak niyong si Raymar na nagre-review po ako para sa papalapit na exam namin sa darating na September 30. Pero kayo itong walang pakisama Kanta pa rin kayo ng kanta. Nakakabulaho na po kayo sa akin Ang ingay-ingay nyo. Mula sa magkasalikop na mga braso, nakapamewang na ang ginang dinuduro-duro siya nito. Aba, kasalanan mo yan. Dilipat-lipat ka dito tapos magre-reklamo ka. Rireklamo ko po ito sa asawa mo. Talaga ba? Pambubuska ni Aling Susana sa kanya. Ay, mali po pala. Rereklamo ko rin siya. Kayo mag-asawa, may ingay. Ang sasakit nyo sa tenga. Ganon. Sinusubukan mo talaga ako, ha? Suntukan na lang tayo Matapang napapasugod na sana ang ginang sa kanya, ngunit pinigilan ito na mag-ama. Nay, minaw ka. Sino alam Han, nag-usap na tayo kanina, hindi ba? Huwag kang papatol sa nakakabata sa'yo. Pumapatol din naman siya sa akin matanda Kahit na, kapitbahay pa rin natin yan. At tama siya, tayong may kasalanan nito kasi kanta tayo ng kanta. Yun na nga po, saka kung hihinaan nyo ang volume ng speaker nyo, hindi po tayo makakaproblema ng ganito Pinatahimik siya ni Raymar. Pag ka munang makisali dito. Hindi, kasali na yan. Tiyangang may dahilan kaya nakakagulo tayo Aba, makakatikim sa akin yan, sinasabi ko sa inyo. Dahil nagpupumiglas na si Aling Susana, wala nang ibang nagawa ang asawa nitong si Mang Gaston kundi harangan ito. Tumabi ka dyan, Gaston. Babanatan ko yung batang yan. Hindi, ayoko. Siya na lang ang kapitbahay natin dito Kailangan natin siyang protektahan. Protektahan? Talaga ba, Gaston? Siya nga itong ipinapahamak tayong lahat Wala po kasi siyang alam, Nay. Hindi mo kasi pinapaliwanag na maayos sa kanya, anak. Kasalanan ko po ba kung ayaw niyang maniwala? Bumaling si Mang Gaston kay Jedi. May tatanong lang ako sa iyo, iho ha. Bakit mo ba piniling lumipat dito sa lugar namin? Sandaling napamaang ng bibig ang binata bago nakapagsalita. Nakita ko lang po ito sa isang online site. Mura po kasi. Yung caretaker po ang nag-entertain sa akin. Saka sabi po niya, tahimik po daw dito. Kaya nirent ko po itong apartment na ito ng pang-isang buwan lang kasi nga magre-review nga ako. Mas nadagdagan ng kulubot sa mukha ni Mang Gaston nang mabahira ng itsura nito ng pagtataka. Sino bang caretaker mo dyan? Napakamot ng ulo si Jedi. Si Mang Adolfo po. Si Mang Adolfo? Nagkatinginan ng pamilyang yun na punong-puno ng pagtataka sa isa't isa. Napansin naman agad yun ng binata. Bakit po? Ano pong problema? Kilala niyo po ba si Mang Adolfo? Kasama ko siya sa barangay. Isa siya sa tanod namin. Hindi ko alam na caretaker din pala siya. Ganun po ba? Oo, ganun na nga, iho. Pero nasa na siya ngayon? Nagpupunta pa ba siya dyan? Hindi ko po alam Pagkakalala ko po yung sabi niya, babalik po siya sa katapusan ng buwan para singilin po yung pang-isang buwan ko pong pagtira dito sa apartment. Nag-down lang po kasi ako ng 500 sa kanya Kung ganon,
Hindi nawawala si Mang Adolfo, kagaya ng ibang mga kapitbahay natin. Napakibit ng balikat ang binata. Ewan, hindi ko po alam. Saka, ignorante po ako sa mga pinagsasabi nyo. Bakit pa talaga sila nawawala? Dahil ba sa naririnig natin na may humihimig na kumakanta? Dahil ba, sabi mo, Raymar, nang iingganyo yun ng kahit na sino makarinig para umanib sa kulto nilang samahan? Ganun po ba? Tumpak! Tama yung sinabi mo. Diskumpiyado ang ekspresyon ng mukha ni Jedi. Sa ayaw sa gusto mo sa aming paniniwala, sinasabi ko sa iyo, iho, bumalik ka na sa dati mong bahay kung saan ka nakatira. Doon ka mag-review sa inyo, kesa dito na araw-araw mo kaming maririnig kumakanta. Oo, batid namin ni Susana na pangit ang mga boses namin. Pero yun lang ang tanging paraan para panabla sa awit ang mangkukulam na yon. Pero kayo po, bakit ayaw nyo pong lumipat ng ibang lugar? Ng bahay? Kung ayaw nyo pong may banta sa buhay nyo dito sa lugar nyo. Balik na tanong niya sa Ginoo. Pagmamayari namin ang bahay na ito. Pinamana pa sa akin ng ama't ina ko ang bahay at lupa na ito ng mga musikero. Ang lolo at lola nitong anak namin. Inakbayan ni Mang Gaston ng binata. Natatawang nagsalubong ang kilay ni Jedi sa ipinahayag ng may edad na lalaki. Ha? Talaga po? Lahi po kayo ng mga musikero? Oo nga. Pero parang ako lang yata ang naligaw sa lahi namin eh. Hindi na po galing sa akin yan, ha? Aba, napakayabang ng batang ito ah. Sige nga, kumanta ka. Napailamos na mukha si Jedi na nangingiti sa pangahamon ni Aling Susana. Kung di niyo po naitatanong, miyembro po ako ng choir namin. Kaso, second voice lang po ako. Alam niyo yon, yung alto? Ala sa tono. Kita mo? Pero, biro iho. Naligaw man ako sa lahi namin. Hetong anak kong may pagmamalaki kong pangmanakasan sa amin pagdating sa kantahan. Kung hindi mo naitatanong nakakailang panalo na ito sa iba't ibang singing kompetisyon. Simulat sa pool nung 5 years old pa lamang ito. Nakita niyang siniko ni Raymar ang ama. Ano ba tay? Nakakaya. Kau naman, ipinagmamalaki lamang naman kita anak. Napayuko ang binata na tila nagtutubig ang mga mata. Bakit? Anong nangyari sa iyo, iho? Jedi, umiiyak ka ba? Sus! Nagpapakaarte ka naman ngayon. Napasinghot ng sipon si Jedi nang biglang may maalala. Nalungkot lang po ako bigla. Naalala ko po kasi yung papa ko eh. Oh, bakit? Nasaan ba yung papa mo, Jedi? Pilit at tipid ng ngiti ang itinugon niya sa tanong nito. Kasunod ang panakanakang pag-iling. Wala na si papa. Ay, ganun ba? Oh, sorry ah. Pinalis niya ang mga nangingilit na luha sa mga mata. Hindi, wala lang ito. Ayos lang ako. Kaya kasi ayokong bumalik na sa bahay namin muna. Saka pinili kong lumipat malayo sa lugar namin. Kasi gusto ko kasing makamove on na kay Papa. Makakalimutan muna yung pangungulila ko sa kanya. 1 taon na rin ang nakakalipas simula nang iwan niya kami. Gusto ko makapag-unwind at hindi siya maalala para makapag-focus ako sa pagde-review ko. Pero hindi rin pala. Napayuko ang pamilya ni Raymar sa kanyang malungkot na pahayag. Tila bumait naman si Aling Susana na mahinahon at kuryosong nagtanong sa kanya. Kung ganon, sino ang naiwan sa bahay ninyo? Sininghot muli ni Jedi ang sipon na lumilitaw sa butas ng kanyang ilong bago sagutin ang ginang. Si Mama po, pati ang bunso ko pong kapatid. Labandera po si Mama at yung kapatid ko po, working student. Kaya kahit pa paano, nakakaraos po ang pamilya ko sa araw-araw. Nakaka-touch naman yung sinabi mo.
Ay, pasensya na talaga kung naging kalakera ko ha. Hindi ko naman kasi alam eh. Inaway-away pa kita. Masinserong hingi ng dispensa ng ginang sa kanya. Tinanguan niyo ng binata bilang pagtanggap nito. Kung ganun hindi ka babalik sa inyo. Umiling si Jedi. Hindi po. Saka sayang din yung ibinayad ko kay Mang Adolfo. Susulitin ko na lang po. Sorry talaga kung panay kami video okay ha. Pero nangangamba ako baka marinig na naman kasi natin yung pag-awit ng mangkukulam na yun eh. Tinapik ni Mang Gaston ng kanang balikat ni Raymar. Sabay baling dito. Pagka mag-alala, Raymar, mukhang kabisado ko na. Kung anong oras umaawit yung mangkukulam na yon. Sa pagitan ng tanghali at gabi lang siya umaarangkada para mambiktima. Pero ano pong gagawin natin kapag narinig natin yon, Tay? Kung hindi na tayo makakabidyo okay ng malakas. Nagkibit ng balikat si Mang Gaston. Hindi ko pa alam, Raymar, pero sa ngayon, kailangan natin makisama kay Jedi sa kanyang pagre-review. Hanggat hindi pa natin malalaman kung anong magiging pangontra sa umaawit na mangkukulam na yon. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng gaan sa dibdib si Jedi. Otomatikong nayakap ng binata si Mang Gaston. Hindi naman yun inaasahan ng mag-ina. Salamat po, Mang Gaston. Sobra-sobra po, napasasalamat. Hindi na napigilan ni Jedi na ibuhos ang nakatagong emosyon dito. Bigla niya kasing naalala ang amang yumao sa tatay ni Raymar. Walang anuman yon. Ngayon pa nga lang kami titigil sa pagkanta eh. Ayos lang yan. Patawarin niyo din po ako kung pinutol ko po yung kable ng kuryente niyo. Pasensya na po. Natawa naman si Aling Susana at Raymar. Ayos lang yon, iho. Tatawag na lang kami ng electrician para ipaayos yung naputol na kable namin. Oo nga, pero dapat hindi mo na lang ginalaw yung kable ng kuryente namin eh. Kumula sa pagkakayakap si Jedi sa Ginoo at pinali sa mga nagkalat na luha sa mukha. Bakit naman? Natawa muna si Raymar bago sumagot. Kusa na lang kasing puputok yung pose namin kapag mas bumilit pa si nanay. Dahil doon, nabatukan ni Aling Susana ang anak. Tawa na lang sila ng tawa pagkatapos ng huling pag-uusap noon. Simula nang mag-usap ng masinsinan si Jedi at pamilyang Francisco, naging tahimik na rin ang buhay ng binata na nag-aaral. Pinapakinggan niya na lang palagi ang mga paborito niyang worship song habang nagre-review. Naririnig niya pa rin ang umaawit na yon sa himig na pagbasa ng mahal na araw. Sa lingwaheng Latin sa kailaliman ng gabing yon. Pero dahil nakafocus siya sa pakikinig ng pananampalataya gamit ang earphone na nakapasak sa magkabila niyang tenga, hindi siya tinatabla ng pagkahilo o pagsakit ng ulo. Nag-i-enjoy lang siyang pakinggan ng God's worship na kanyang tinutugtog. 3 araw nang huling nakausap ni Jedi ang pamilyang Francisco. 9:00 sa 15 ng Setyembre taong 2014. Nakarinig ang binata ng sunod-sunod na malalakas na pagkatok sa kanyang pinto. Naabala siya sandali sa pagbabasa. Itinigil niya muna ang porsigido niyang pagrerepaso ng kanyang inaaral. Saka tinungo ang bungad ng pinto. Sino yan? Hindi niya mawari sa sarili kung bakit bigla siyang sinalakay ng kaba. Subalit nag-usal na lang siya ng panalangin bago buksan ang pinto. Sino yan? Sumagot ka! Kinakanta niya ng mahina ang God Will Make a Way habang dahan-dahang pinipihit ang kanyang seradura. Napalagok pa siya ng laway bago lakas ng loob na binuksan ng nakapikit ang mga mata ang pinto. Sino? Ha? Raymar? Tumambad sa kanya ang kapitbahay na si Raymar. Putlang-putla ang itsura nito. Parang mauubusan na ito ng dugo sa buong katawan sa pagiging balisa.
O bakit? Anong ginagawa mo dito, Raymar? Jedi, tulungan mo ako please. Ramdam na ramdam niya ang takot sa boses nito. Nanginginig din ang buong katawan nito sa hindi niya malamang dahilan. Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Si nanay at tatay, O bakit? Ano nangyari kay naman Gaston at Aling Susana? sumama siya sa mga taong nakaitim eh. Ano? Buong gimbal ng binata sa ibinalita ni Raymar sa kanya. Hindi ako makaporma kasi sobrang dami nilang sinusundo si nanay at tatay. Tapos naririnig ko yung awit ng mangkukulam. Pero buti na lang, hindi pa ako tinatablan. Nagtago kasi ako sa banyo namin eh. Doon, hindi ko naririnig yung chant ng nagmamay-ari ng boses ng kung sino mang mangkukulam na yon. Pero anong nangyari kila Aling Susana at Mang Gaston? Bakit naman sumama ang nanay at tatay mo sa mga taong nakaitim? Inalog-alog na siya ng binata. Hindi mo ba naiintindihan? Sinabi ko na sa iyo ito nung una pa, na kapag napakinggan mo ng buong buo yung pag-awit ng mangkukulam na yon, kontrolado ka na kung sino man ang leader ng kultong yon na kumakanta. Malakas na bulala sa kanya ni Raymar. Anong gagawin natin? Mahigpit na hinawakan ni Raymar ang magkabila niyang kamay. Tulungan mo ako, Jedi. Bawiin natin ang mga magulang ko sa kultong yon, please. Pero paano nga? Habang nag-iisip ang dalawang binata, bigla na lamang nakarinig sila na may pumapainlang na boses. Tumutono yun mula sa pagbasa ng pasyon. Agad na may gumapang nakilabot sa kanilang braso hanggang sa maistatwa sila. Ayan na. Ayan na yung umaawit na mangkukulam. Diyos ko. Sa CR, di ba? Sabi mo, sa banyo? Nanlaki ang mga pares sa mga mata ni Raymar. Ay, oo nga. Tara. Hinatak siya ng binata patungo sa banyo ng inuupahan niyang apartment. Teka lang, diyan ka na naman eh. Padalos-dalos ka na naman eh. Binuksan ni Jedi ang pinto ng banyo ng CR. Pagpasok ng dalawa, walang pakundangan nila yung isinara at ikinandado pa ng kapitbahay niyang binata. Uy, bakit mo nilak? Napapakamot pa ng ulo ang binata sa inis. Para hindi nga nating marinig dalawa yung chantang kultong yon. Paano kung hindi tayo makalabas dito? Wag mo munang intindihin yun. Ang malaga, hindi tayo ma-hypnotize sa mangkukulam na yon. Dahil silang dalawang binata lamang ang nakakulong sa banyong yon, nag-isip tuloy ng madumi si Jedi sa kapitbahay. Baka naman may gusto kang gawin sa akin ha? Ha? Ano ko, bakla? Ikaw nga itong sabi sa banyo eh. Baka ikaw itong may gusto sa akin. Siguro na-inlove ka sa boses ko, no? Ano din ako? Bakla din? Ikaw kaya nagkwento kanina na kaya hindi ka tinablan ng pagka-hypnotize ng umaawit na yon na kapwa hindi natin maintindihan dahil nagkulong ka sa banyo. Hoy, sige na. Huwag na natin pagtalunan pa ito. Maghintay na lang tayo ng 3 oras bago tayo lumabas dito sa CR. Ha? 3 oras? Sobrang tagal naman nun. Basta, tiis-tiis na lang tayo. Huwag ka na muna kumagal dyan. Bakit hindi ako aangal? Hindi nga tayo mapapasok ng kapangyarihan ng kung sino mang umaawit ng mangkukulam na yun. Mamamatay naman tayong dalawa sa suffocation. Naku naman di ka ba nag-iisip? Pinatahimik siya ni Raymar sa pamamagitan ng maagap na pagtakip sa kanyang bibig. Shh! Huwag kang maingay. May naririnig akong mga yabag. Pinakiramdaman ng dalawang binata na parehong nasa loob ng banyo yung mga yabag. May nakapasok nga sa inuupahang apartment ni Jedi. Teka, nagnanakaw ba yun? Shh! Jedi! May nag-uusap. Pinakinggan nilang pareho ang nag-uusap malapit sa banyong pinagtataguan ng magkapitbahay. Kapwa nila idinikit ang tenga sa dahon ng pinto at pinakinggang maigi kung ano yung pinag-uusapan. Dito lang yung binatang yon. Siya na lang ang nakatira sa lugar na ito na hindi pa nagiging kasapi ng ating samahan. Maigi pa, halugugin niyo ang buong apartment na ito. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita, ha? Parehong naging balang magkapitbahay. Hindi nila malaman kung anong gagawin.
Siya na pala ang susunod na target ng samahan ng kultong yon sa kanyang pinaglipatang lugar. Mas lalong nagimbal si Jedi dahil pamilyar sa kanya ang boses ng matandang yon na kanyang narinig. Ha? Hindi ito maaari. Shh! Huwag ka sabing maingay, mahuhuli tayo. Napailing ang binata at nagharap ang mukha nila sa isa't isa. Makinig ka sa akin, Raymar. Yung nagsalita bang yun, siya ang kumakanta? Napatango si Raymar. Oo, siya nga. Yan yung caretaker ko eh. Siya yung nag-alok sa akin sa apartment na ito sa murang halaga. Ha? Si Mang Adolfo? Malakas silang nagtaas baba ng ulo. Ibig sabihin, Hindi na naituloy ni Jedi ang susunod na sasabihin ng dugtungan niyo ni Raymar. Oo, tama. Pareho tayo nang naiisip. Siya ang leader ng kultong umaawit para makontrol niya lahat ng taong tumitira dito para sumama sa kanyang samahan. Itinutup nila pareho ang kanilang bibig nang may magtangkang magbukas ng CR, kung saan sila nagtatago. Halos gibain na yon nang nagbubukas. Pareho namang tumagaktak ang pawis ng magkapitbahay. Tinatambol na ang puso nila sa sobrang kaba. Yun na yata ang katapusan nila. Napaantanda si Jedi saka nag-usal ng piping dasal sa sarili. Diyos ko, iligtas mo kami laban sa kapamakan. Huwag mo kaming ipaubaya sa kampo ng demonyo. Halos sigitan na nila ang kanilang hininga. Hindi na sila humihinga sa sobrang kaba. Nakisabay na rin si Raymar sa pagdarasal hanggang sa tumigil na lamang ang pagkalampag ng pinto ng banyo. Huwag mo na subukang buksan yan. Siguro nga wala na siya dito. Umalis na yata. Alam na niya yata ang sikreto natin eh. Halika na, magtungo na tayo sa ating kampo. May mga ritual pa tayong gagawin para mabuhay ang ating Panginoon. Laking luwag pareho ni na Jedi at Raymar nang palayo na ang mga yabag na yun sa banyo. Nang kumpirmadong nakalabas na ang mga nilalang na nakapasok sa apartment, sinubukan na nilang wasakin ang seradura ng CR upang makalabas. Naglalagkit na pareho sa pawis ang dalawa, pero wala silang pakialam kundi makalabas sa banyo. Grabe, pawis na pawis tayo dun ah. Nabura ang pagiging introvert ni Jedi na magubad siya ng kamiseta sa sobrang pawis na natatamo nito. Hinubad na rin ni Raymar ang sando nito. Pareho na silang nakatopless. Sa kabila nun, wala silang ilangan sa isa't isa. Magkakilala naman din sila bilang magkapitbahay. Kaya hindi na rin nila pinag-isipan na masama ang isa't isa dahil pareho naman silang lalaki. Walang mali siya. Tuluyan na silang nakalabas ng banyo. Inaya ni Jedi si Raymar sa kanilang silid upang magpalit ng may susuot. Pagkatapos noon, saka na silang nagplanong dalawa kung anong gagawin upang kontrahin ang umaawit na mangkukulam. Kailangan nilang bumalik sa dating katinoan. Kailangan nilang makawala sa kapangyarihan ni Mang Adolfo. Oo, alam ko Raymar. Kaya nga mag-isip tayo kung anong gagawin natin para makatakas sila sa chant ni Mang Adolfo. Pero paano? May naisip ka ba? Malalim na nag-isip ang binata. Naisip nila yung banyo pero kontradiksyon yun kung paano makakabalik sa normal ang iba nilang kapitbahay na sumasamba na sa gawa-gawang Diyos-Diyosan ng kanyang caretaker. Banyo. Umaawit. Paano? Dahan-dahang tumingin si Jedi kay Raymar na biglang may napagtanto. Yung speaker nyo, yung karaoke, yung videoke nyo. Ha? Ano? Paano naman natin pakakawalan mula sa matinding itim na salamang kasi Mang Adolfo dun sa kanyang mga nabibiktima? Ay, kaso, nabiktima na nga pala yung mga magulang mo, no? Naging alagad na rin sila ni Mang Adolfo. Ay nako, saan kaya tayo makakahanap ng sintonadong singer? Yung pangit kumanta ah. Ikaw naman maganda yung boses mo. Ay nako, timang ka ba? Ano ba yung pinag-iisip mo? Bakit mo naman idadama yung mga magulang ko dito? Kasi naisip ko, kapag nakalapit tayo sa kampo ni Mang Adolfo, gamitin natin yung videoke nyo
kapag may sintonado at wala sa tonong kumakanta. Baka makawala sa kapangyarihan ni Mang Adolfo yung mga nabiktima nito. Natawa si Raymar at nag-iiling. Anong ibig mo sabihin? Papapangitin natin yung mga boses natin para matalo yung mabagsik na mangkukulam na yon na pinuno pa ng mga kulto? Ganun ba? Oo, mismo. Kumpiyansang sagot ni Jedi. Sira, ayoko. Ang cringe. Di naman ako gaya ng mga magulang ko na makakapal ang mukha para kumanta ng pangit. Hala, grabe ka sa magulang mo ha. Yari ka, isusumbong kita. Bumelat sa kanya si Raymar. Ano ngang gagawin natin? Hindi na naituloy ng binata ang susunod na sasabihin nang biglang mag-alarma ang kanyang phone. Yun na kasi ang oras ng pagre-review niya. Pero hindi na niya inaalala yung kanyang pag-aaral, kundi ang kaligtasan ni Mang Gaston at Aling Susana. Baka kasi ialay ito sa Panginoon ni Mang Adolfo. Natuon ang atensyon ni Jedi sa ringtone ng kanyang alarm. Isa yun sa paboritong kanta niya ng worship song, ang Amazing Grace. Biglang pumitik sa ideya ng binata at napapitik pa siya ng mga daliri sa hangin. Aha, alam ko na. Nagulat si Raymar nang pumakli siya bigla. Ha? Ano yun? Sa punito ang dibdib. Makinig ka sa akin, Raymar. Yung speaker nyo, dali natin malapit sa kampo ni Mang Adolfo. Pagkatapos nun, dalawa tayong kakanta nitong nasa playlist ko. Ano? Teka, ikaw naman hindi ko mag-gets eh. Paano? Maganda ang boses mo, Raymar. Sobrang lamig. Para akong hinihili sa pagtulog. Pero itong kakantahin natin pareho, powerful song ito mula kay God. Naniniwala ako na lahat ng nabiktima ni Mang Adolfo ay mga Kristiyano at naniniwala sa Diyos. Nakukuha na ni Raymar ang gusto niyang sabihin. Tama. Born again kami ni nanay at tatay. Siguro ito na rin yung pagkakataon na bumalik ako sa ministry namin pagkatapos natin magtagumpay dito. Ako kasi ang worship leader namin sa worship ministry namin dati. Hinawakan ni Jedi ng maigpit ang kamay ng kanyang kapitbahay. Kayang-kaya nating dalawa ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, magtatagumpay tayo pareho laban sa kasamaan. Kahit kailan, hindi matatalo ng dilim ang liwanag. Nagtanguan sila sa isa't isa. Inumpisa na nila ang plano ng dalawa. Maingat silang lumabas sa apartment na yon. Baka kasi may dumaang alagad ni Mang Adolfo at mahuli sila. Nang makasiguro na silang walang nilalang na nakaitim sa kalsada, tumakbo sila patungo sa bahay nila Raymar. Kinuha nila ang speaker at microphone. Mainam na lamang ay mahabang extension cord ng kanyang kapitbahay na isinaksak sa isang bahay na walang tao malapit sa kampo ng leader ng mga kulto na mapanlinlang niyang caretaker. Tinungo na magkapitbahay ang kampo ni Mang Adolfo hanggang sa makarating sila sa pamilyar na puno ng Nara kung saan nag-review noong mga nakaraang araw si Jedi at nakilala niya si Raymar. Siguro, dito na lang natin ilagay sa puno ng Nara itong speaker at itong microphone. Pumayag si Jedi sa ideya ni Raymar. Tingin mo ba, mababasag na natin yung tinig ni Mang Adolfo? Kagad na napatango ang kanyang kausap. Oo, abot na ito. Ano, simulan na natin? Tara, kantahan na. Isinaksak na nila pareho ang mga cord ng speaker at microphone sa makina. Pinandar na nila yon. Narinig muli nila ang nakakakilabot na pagkanta na matanda mula sa lengguaheng Latin. Pareho silang nahilo sa kakaibang tinig na ipinapalasap sa kanila. Ayan na, tumatalap na sa atin, Jedi. Kit, ayaw pa bang umandar yan? Kaunti na lang to, Raymar. Ayaw kasi kumonekta sa Bluetooth tong speaker mo eh. Anong gagawin natin? Teka, nagdidilim na ang paningin ko. Tulungan mo ako, Jedi. Tiningnan niya ng mata sa mata ang binata. Sinasakop na ng itim ang buong mga mata nito. Mukhang nawawala na ang puti sa mga mata ni Raymar. Niyugyug niya sa balikat ang kanyang kapitbahay. Lumabak ka, Raymar! Labanan mo yung nararamdaman mo, please! Hindi ko na kaya, Jedi! Hindi... Hanggang sa nag-iba na nga ang boses ni Raymar.
Mas lumalim ang tinig nito kumpara kanina na ikinatakot ang binata. Kailangan ako ng aming Panginoon. Malakas na itinulak siya ni Raymar. Tinawag niya ng tinawag ang pangalan ni Raymar pero hindi pa rin siya nito pinapakinggan. Uy, bumalik ka rito, Raymar! Huwag mong pakinggan yung kanta ng demonyo! Hanggang sa palayo na ito ng palayo. Ngunit hindi niya sinukuha ng kapitbahay, pero kaibigan niya na ring may tuturing na si Raymar na sinakop na ng kapangyarihan ni Mang Adolfo. Sinimulan na niyang kantahin ang worship song na alam niya. Kahit akapela lang, buong puso siyang umawit ng goodness of God na nakakapag-uplift ng pananampalataya mula sa kanilang sinasamba. Hanggang sa magkoro siya sa kanta ng Diyos. Hindi siya tumigil sa pag-awit noon. Hanggang kusa na lamang itong huminto. Natapos ang kanyang pagkanta nang biglang bumagsak si Raymar. Raymar! Mabilis niyang dinaluhan ng nawala sa ulirat niyang kapitbahay. Tinapik-tapik niya ito sa mag-asawang pisngi. Raymar, gumising ka! Uy! Dumilat ang binata na may pagtataka. Ha? Teka, ano nangyari sa akin? Wala na maraming tanong. Ituloy na natin ang ating binabalak. Ituloy na natin kumanta. Ano? Nakontrol ka na ni Mang Adolfo, pero dahil sa pagkanta ko ng goodness of God, nakatakas ka sa kanyang kapangyarihan. Pumagkit ang ngiti sa labi ni Raymar. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, bro. Kaya ano pang hinihintay natin? Kumanta na tayo. Sinubukan ulit nilang paandarin ang speaker. Naging maugong ang makina maski ang mikropono, pero nagtagumpay silang ikonekta ang cellphone playlist niya sa speaker. Hanggang mag-umpisa na silang kumanta. Living Hope, Goodness of God, what a beautiful name. Here I am to worship at kung ano-ano pang born again at worship song ang kanilang kinakanta. Para silang nag-concert dalawa sa bahaging lugar na yon, malapit sa kampo ng mga kulto. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay na iwinawagayway habang kinakanta ang alay sa Diyos ng kabutihan. Di kalaunan na mataan nila si Mang Adolfo na may suot ng itim na kasuotan na palapit sa kanila. Nalilisik ang mga mata nito na may mabigat na presensya na patungo sa kanila. Sinasabi ko na nga ba kayong dalawang kumokontra sa aking pag-awit Galit na galit ang ekspresyon nito na patungo sa kanilang kinaroroonan. Habang ang dalawa ay sinisigaw ng buong pananampalataya ang Alleluia, Alleluia. Nigilan nyo na yan! Sinisira nyo ang ritual ko Saksi pa sila habang hinahalikan ng mikropono. Na parang inuutusan ng mga alagad nitong kontrolado ng kapangyarihan nito na dakpin sila. Nagkatinginan sina Jedi at Raymar, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Tinapos nila ang buong kanta gayong nakaamba na sa kanila ang panganib. Sige, mga alagad ko! Pahintuin nyo sila sa kanilang ginagawa! Sila ang pupugutan natin ng mga ulo at iaalay sa ating Diyos! Ayan! Tama yan! Hindi na nakaporma pa sina Jedi at Raymar. Nakapalibot na sa kanilang dalawa ang mga taong nakaitim. Hindi pa rin sila humihinto gayong nanlilisik na ang mga purong itim na matang nakatunghay sa magkapitbahay. Nagkatinginan ng dalawang binata sa isa't isa. Hindi tuloy nila alam kung paanong gagawin sa puntong yon. Kung titigil ang nasimulang pagkanta ng mga worship song o tatakas, pero nanatili lamang silang umaawit. Para kay Jedi, mapahamak man siya, ang mahalagay nasa puso niya palagi ang Panginoong Hesus na patuloy na gumagabay sa kanya. Inisip din niya ang yumaong ama na pihadong proud na proud sa kanya sa itaas. Ano bang ginagawa dyan mga alagad ko? Pigilan nyo sila! Pugutan ng ulo ang dalawang yan! Maotoridad na utos ng mangkukulam at lider pa ng kulto na si Mang Adolfo. Subalit, hindi natinag ang mga taong nakaitim. Sa halip, tinanggal ng mga ito ang kanilang mga kasuotan na bahagi ng demonyo.
Gulat na gulat si Mang Adolfo sa hindi inaasahang paghubad ng mga biktima na ito ng itim na sutana. Ha? Hindi! Hindi ito maaari! Pumainlan na lang ang sigaw ni Mang Adolfo. Tuwang-tuwa si na Jedi at Raymar na nakatakas na sa itim na kapangyarihan ni Mang Adolfo ang kanilang mga kapitbahay. Nakisabay na rin ang mga ito sa kanilang pag-awit ng pananampalataya na may buong kagalakan. Sabay-sabay tayong umawit para sa ating Panginoon! Mas lalo pang lumakas ang sabay-sabay na pagkanta ng lahat sa kanilang barangay. Habang si Mang Adolfo magtatangkasa ng kumanta ng nalalaman itong awit sa pagiging mangkukulap. Ngunit sa huli, nabigo ito. Kayong dalawa kayo! Magbabayad kayo sa pagsira nyo sa aking samahan! Tuluyan na ngang napuksa ni na Jedi at Raymar ang mabagsik na mangkukulam at lider ng kulto na si Mang Adolfo dahil sa kapangyarihan ng pagkanta ng pananampalataya. Mahigpit na sinalubong ng yakap ni Raymar ang mga magulang na kanina pa pala sumasabay sa pag-awit sa kanila. Proud ako sa iyo, anak. Napakagaling ng pagkakaawit mo. Maraming salamat dahil iniligtas mo kami, Jedi. Maski ang iba pa nating kapitbahay mula kay Mang Adolfo. Binalingan naman siya na mag-asawa ng atensyon at nakangiting nagpasalamat sa kanya. Jedi, utang namin ang buhay namin sa iyo. Maraming salamat ha. Salamat talaga, iho. Nahihiyang napangiti si Jedi. Walang anuman po yun. Basta po sa inyong mga kapitbahay ko at kay Lord, gagawin ko po ang lahat. Mailigtas ko lamang kayo sa kamay ni Mang Adolfo. Ipagdarasal ka namin na sana makapasa ka sa RSW. Galingan mo ha. Tumango ang binata ng buong galak. Pero oo nga pala tay, no? Hindi pa tayo nakakasiguro na natalo na natin si Mang Adolfo. Sigurado, aawit pa po yun para magkaroon siya ng mga alagad niya sa kanyang Diyos-Diyosan. Ginulo naman ni Mang Gaston ang buhok ni Raymar. Huwag ka mag-alala, anak. Ako nang bahala sa matandang yon. Tama ang sinabi ng iba nilang kapitbahay na mangkukulam din si Mang Gaston. Ngunit hindi ganon kalakasan. Di gaya kay Mang Adolfo. Kaya upang tumalab kay Mang Adolfo ang kulam ng amang si Raymar, nagpatulong ito sa matinik na albularyo. Ginamit nila ang titilaukan ng manok upang kulamin ang mang-aawit na tusong mangkukulam. Isang linggo din nilang isinagawa ang kulam kay Mang Adolfo. Hanggang sa tumalab na ito. Hindi na ngayon makakanta ang caretaker ni Jedi dahil pipi na ito simula nung araw na yon. Tanging lumalabas na lang sa bibig nito tuwing magtatangkang magsalita ay ang huni ng tandang. Makalipas ang 2 buwan, masayang bumalik si Jedi sa lugar ng pamilyang Francisco upang i-anunsyo ang magandang balita. Nakapasa siya sa SWLE at magiging rehistrado na ring social worker. Masaya ako para sa iyo, kaibigan. Inakbayan siya ni Raymar. Kung ganon, mag-video okay tayo. Ano, ngayon na lang naman pagkatapos ng 2 buwan. O ano, payag ka ba, Jedi? Bumuntong hininga si Jedi at malungkot na nag-iiling. Ay, sayang na. Hindi, joke lang po. Sige G, kantahan na. Masayang pumasok sina Jedi kasama ang mga kapitbahay sa loob ng bahay ni na Raymar at inumpisahan na ang magkantahan sa buong araw na yon. Kahit masakit sa tenga ang pagkanta ng mag-asawang Francisco, hindi na nagreklamo mga kalapit nitong mga kapitbahay bilang pagdiriwang na rin sa pagligtas sa kanila na mangkukulam na si Mang Adolfo na leader din ng mga kulto at ang pagpasa ni Jedi sa mahirap niyang pagsusulit upang maging ganap na social worker. Hindi masamang mag-video okay pero hanggat maaari, limitahan lang ang pagsasaya nang sa ganun ay hindi makaistorbo sa mga kapitbahay na gusto lamang ay tahimik na buhay. Sintonado ka man o may boses, ang mahalagay mabuti ka sa iyong kapwa na nakapaligid sa iyong komunidad. Wakas!